Simulan natin ang balita sa lagay ng panahon at update sa Super Typhoon Nando. Ihahatid yan sa atin na ating weather frontliner Alvin Pura. Magandang umaga, Alvin. Nasa na nga ba itong bagyong Nando sa ngayon? Magandang umaga, Nikki, at magandang umaga mga kapatid. Ito pong bagyong Nando ay napakalapit na sa mga isla dito sa Babuyan at Kalayaan Group of Islands. So around 160 kilometers na lamang po ang layo niyan ayon sa pag-asa dito sa Kalayaan at Babuyan Group of Islands. So possible pong mag-landfall na po yan sa mga isla dyan, or if ever, magkaroon tayo ng very close approach ngayong umaga. So dahil napakalapit na, ito pong bagyong Nando, yung peak ng kanyang lakas at malalakas na, or yung peak ng kanyang lakas ng hangin at malalakas na pagulan, ngayon na po yan natin mararamdaman hanggang sa mamayang hapon. Ito po ay dumadaan nga dito sa area ng extreme northern Luzon, so ramdam natin po dyan yung ating mga destructive o mapaminsalang hangin. Kasama po dyan ang ilang bahagi ng northern Luzon. Samantalang ito namang mga area sa central Luzon ay inaabutan ng kanyang outer rain bands at mga outer wind field. Dito naman sa Metro Manila at yung mga nasa ibabang bahagi ng ating bansa, kung mapapansin nyo, medyo breezy at kung minsan meron din tayong mga pabugso-bugsong hangin. Epekto naman po yan ng ating habagat o southwest monsoon na pinapalakas netong bagyong Nando. Maliban dyan, maliban sa malalakas na bugso ng hangin dito sa ibabang bahagi ng ating bansa, meron din tayong mga possible na mga pagulan or minsan malalakas na pagulan po yan. Epekto rin po ng habagat. Nikki? Gaano rin ba nating katagal mararamdaman itong bagsik ng bagyong Nando at saang mga lugar? Anong mga apektadong lugar nito? Alright, ito ang bagyong Nikki. Ito pong bagyong Nando ay nandito nga po sa extreme northern Luzon, sa kasalukuyan. Ngayon natin nararamdaman yung peak ng lakas niyan. Bukas, maaaring nandito na po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil medyo malawak yung sirkulasyon yan, mag-i-extend pa po yan dito sa, or makaka-apekto pa rin yan, dito sa eastern section or western section ng northern Luzon at ilang bahagi ng extreme northern Luzon, maging dito sa areas ng Central Luzon. At yung habagat natin, magpapatuloy pa yan in the next few days kahit na makalabas na. Ito pong Super Typhoon Nando. Sa kasalukuyan nga, ito ay nagkakaroon ng masungit or nagdadala po ng masungit na panahon at malalakas na bugso ng hangin. Yung ating lakas ng bagyong Nando po ay umaabot na sa 215 kilometers per hour na lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna. So nandyan po yung ating pinakamalalakas na hangin at may mga pagbugso yang umaabot na sa halos 260 kilometers per hour. So nandito po yung ating pinakadelikadong hangin. Nandun malapit sa gitna. Incremental naman po ang paghina niyan. Pero again, napakalawak po ngayon ang bagyong Nando. So ramdam na ramdam po yan sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon, maging dito sa ilang bahagi ng Central Luzon. Nikki? Alvin, dito mismo sa Metro Manila, anong lagay ng panahon? Pati na rin sa iba pang mga lugar sa bansa. Alright, Nikki, gaya nga nang nabanggit ko kanina, dito po sa mga areas na medyo mababa na hindi sumasakop o hindi nasasakop ng panglabas na kaulapan nitong bagyong Nando, epekto ng habagat yung ating nararamdaman. So although malayo sa atin ang bagyong Nando, ramdam din natin yung mga pabugso-bugsong hangin. So meron tayong minsan breezy lamang, humihina naman yung ating hangin. Kung minsan pabugso-bugso or meron din tayong malalakas na hangin na nagmumula sa ating habagat. Kasama po dyan ang malaking bahagi ng Mimaropa at ang Quezon. Although minsan nagpapakita po yung ating araw dyan sa mga areas na yan, mataas po ang ating tsansa ng pagulan at possible po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Mas marami po tayong matatanggap na pagulan dito sa mga areas ng Mindoro, kasama po dyan ang Cavite at Batangas, maging dyan sa Palawan. Ganun din po ang panahon natin dito sa Western Visayas, particularly sa mga isla. Diyan po sa may Panay, pero ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, kung mapapansin nyo, clear naman yung ating satellite image dyan dahil wala na pong direktang epekto dyan. Ang bagyong Nando, maging yung ating habagat, medyo mataas yung ating access dyan. If ever may mga pagulan tayo sa mga lugar na yan, yan po yung mga isolated lamang o yung mga afternoon showers at thunderstorms natin o yung mga kadalasang pagulan tuwing hapon at gabi. Nikki? Panghuli na lang, Alvin, paano ba dapat maghanda ang mga kababayan nating nandun nga sa mga apektadong lugar? Okay. Ito pong bagyong Nando ay napagtaya ng pag-asa. Nung Thursday pa, meron na tayong mga official warnings para dyan nung mahina pa siya. At in-expect naman na talaga natin na lalakas pa ito pong bagyong Nando at sasabit nga dito sa extreme northern Luzon. Gaya mga binabanggit natin itong mga nakaraang araw pa. As of now, mostly dapat ready na po yung ating mga kababayan dyan at ngayon nga ay nararamdaman na nila yung pinaka-malalakas na hangin at malalakas na pagulan. Ito pong bagyong Nando. So kung wala naman po tayong gagawing importante sa bahay, kung wala tayong gagawing importante sa labas ng bahay, mag-stay na lamang po tayo or sumilong po tayo or makinig po tayo sa ating mga DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong areas, lalong-lalo na sa inyong local LGU. Dahil by now, ready na po sila dahil nga nandito na po ang bagyong Nando. At yan nga po ay nararamdaman na dito sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa itaas nito, ang northern at extreme northern Luzon. Nikki? Yon, maraming salamat sa ating weather frontliner Alvin Pura. Tutok lang po dito sa TV5 para sa latest updates sa Super Typhoon Nando. Mga
mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.